Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, nasa Aqsamul Ilmul Balaga tayo, the division of Ilmul Balaga. At alam natin, may tatlo ito, Ilmul Ma'ani, Ilmul Bayan, and Ilmul Badi'. Nasa Ilmul Ma'ani tayo, no? At sa nakaraan ay ang pinakahuling paksa natin, ang purpose behind the Kalamul Kabariyah. Okay? So, at ito ay mayroong dalawang uri, ang purpose of Kalamul Kabariyah, page 23. So the number one is Lazimu Faidatul Kabar and Faidatul Kabari. The Faidatul Kabari is you inform someone, sinasabihan mo yung iba that they were not aware, na hindi nila alam ang nakaraan, meaning ang yung sinasabi. That is a Faidatul Kabari. Sinasabi mo ang tungkol sa bagay na alam mo sa tao ito, wag natin i-apply sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kapwa natin to. So sinasabi natin sa kapwa natin ang bagay na alam natin na hindi niya alam dati ito. Nalaman niya lamang nung ito'y sinasabi mo at maaaring magtanong pa siya. Like for example, kinain ng bata. Sinong bata? Anong kinain niya? Okay? So hindi niya alam. O kaya ininuman tubig, nino? Wala siyang alam. Ikaw ang nakakaalam nun. They call this Faidatul Kabari. But yung isa, yung bagay na alam mo, na sinasabi mo sa iyong kapwa, na ito ay alam niya rin. Alam niya rin ito. Siyempre, pag sinasabi mo, alam mo sa kanya. At itong sinasabi mo sa kanya ay alam niya rin. Nung kanina, hindi niya alam yung sinasabihan mo. Ikaw lang nakakaalam. Ngayon, sinasabihan mo, yung sinasabi mo, alam mo, at ang sinasabihan mo ay alam niya rin. This means to inform someone that you aware. Ini-inform mo yung ibang tao na alam mo rin ito. At alam niya rin ito. Okay? Nagbigay ko nakaraan, di ba? Anta, adarta, darsa, amsi. Siyempre alam niya ito. Ikaw ay umattend ng lesson kahapon. Posible naman din niya alam yun. Alam mo rin yun. So, ito ay tinatawag na Lazimu Faidatil Kabari. Okay? So, ito ay hindi natin maaaring i-apply kay Allah subhanahu wa ta'ala ang Faidatul Kabari. Anong ibig sabihin? Yung pag sinabi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ang isang bagay, mayroon ba siyang hindi nalalaman? Palagay nyo. Mayroon bang bagay na hindi nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag alimbawa, in-inform mo siya, bawa gusto mong humiling sa kanya, magduwa sa kanya, o may sinabi ka na hindi niya alam? Wala. So, ang Faidatul Kabari, hindi mo mai-apply ito kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat alam niya ang lahat eh. Alam niya ang nakaraan, inaharap at darating. That's why, palaging mai-apply kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay nag-i-inform, yaong Lazimu Faidatul Kabari. Ngayon, kung ikaw ang ini-inform ng Allah subhanahu wa ta'ala, like the prophets, o kaya sa Quran, in-inform niya ang tao bilang revelasyon na dati mong alam, apply sa iyo ang Lazimu Faidatul Kabari. Like for example, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, La ilaha illallah. Walang tunay na Diyos, maliban sa nag-iisang Allah o tagapaglikha. Okay, sabihin natin, ang lumikha ng lahat ng bagay, ang dapat sambahin, siya ay nag-iisa. Ang tao ay kumbinsido rito kahit hindi niya sambahin, naniniwala siya, ang tagapaglikha isa lamang So kapag ito'y sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang manlilikha ay isa lamang, siya dapat sambahin,
At alam ito ng tao. So this is a lazimu fa'idatul kabari. At may mga impormasyon na hindi alam ng tao, na nin-inform siya ng Allah subhanahu wa ta'ala about Quran, this is a fa'idatul kabari. Like for example, the story of the prophets. Sabihin nila, si Jesus napako, inform ka niya. Si Jesus hindi napako. So alam lahat yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw hindi mo alam na hindi pala siya napako. This is a fa'idatul kabari. But kung ikaw ang mag-i-inform kay Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa, mahihingi ka, magduduwa ka, angad ka lang mercy or forgiveness, abay, hindi mo pa sinasabi, alam na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ikaw ay alam mo rin yan. But minsan, hindi mo alam kung ano ang higit na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibibigay sa'yo. Alam mo, kailangan mong bagay na ito, pero hindi mo alam kung ito ang karapat-dapat sa'yo. Sapagkat, sa bagay na kapag ikaw ay may kailangan, pumihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo sasabihin na alam mo ang iyong kailangan talaga. Ang nakakaalam lang niya, bagamat alam mong gusto mong isang bagay nito, pero wala kang alam kung ito ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala o mayroong higit na mainam na ibibigay sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Nakuha nyo? Minsan alam natin, gusto natin, sinabi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, gusto natin to, pero minsan hindi mo talaga alam kung yun ang bibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So there was possibility na ang tao kapag umiiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang gusto niya, alam niya kailangan niya, pero sasabihin niya sa sarili niya, hindi ko talaga tiyak kung itong kailangan ko. Hindi ko talaga tiyak kung itong karapat-dapat sa akin. Si Allah subhanahu wa ta'ala pa rin nakakalam kung ano ang higit na ibibigay niya sa akin. Pero alam ko itong kailangan ko, pero hindi ko eksaktong alam kung ibibigay ito sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, that is a lazimu fa'idatul kabari and fa'idatul kabari. At nakaraan sinabi natin, may mga ibang tuntunin yung dalawang ito. May dalawang tuntunin ang dalawang ito. Mayroon silang layunin o intent ang kalamul kabariya. Okay? So, look, page 25. Okay. Ito ang ilan sa mga tuntunin o layunin ng kalamul kabariya. Ilan nakalagay dyan? Ilan? Kalamul kabariya ay nasa gitna. Ilan nakapaikot sa kanya? 25, Jacob. 24, sorry. Ilan ang nakapaikot? 5. Pero daragdagan ko yan. Dadagdagan ko yan kasi mukhang may kakulangan nito. Okay? Inshallah. Number 1, what's number 1? Istirham. Istirham. Okay? Meaning asking for mercy. Kanino kayong ginangabag? Awa. Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Dadako tayo. Parang didiretso tayo ngayon. Quran o kay Allah subhanahu wa ta'ala. What is number 2? Idharul da'fi. Meaning, tinatanggap mo na ikaw ay mahina. Accept mo na ikaw ay weak. Magpapakita tayo ng bidensya dyan. Binibigay lang pa lang natin itong mga intent na or purpose ng kalamul kabariya. What's number 3? Idharul ano? Idharul hadsi. Hadsi alal? Al-sa'i. Wal jiddi. Meaning, encourage words about work and diligence. Mamaya ko lang paliliwanag. Idharul fajri? Pang-apat. Idharul fajri, expressing pride or to boast. Fakhri. Expressing pride or to boast. Mamaya ko lang paliliwanag sa Tagalog to. And the number 5, idharul husni. Husni? What? Tahsur. Meaning, announcement, regrets, and sadness. So, mamaya ko na Tagalogin to. Isa-isa kong gagawin ito. Number 1, istirham.
Okay? Other tuntunin, ibang tuntunin o layunin ng kalamul kabariya. Number 1 is istirham. Meaning, istirham, you ask mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi ka ng awa, abag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Like in Quran, meron ba kayo dito sample? Ayun, meron kayo. Okay, 25. Istirham is asking for mercy. Paghingi ng abag, tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya ikaw ay kahabagan niya, kaawaan niya. Here, example, in chapter 21, verse 87. Ilagay nyo, wala yatang ayat dyan. La ilaha illa anta. Anong ibig sabihin? There is no deity worthy of worship except you. Walang dapat na sambahin, walang tunay at karapat dapat na sambahin maliban sa iyo. Sino tinutukoy sa iyo dito na anta? Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And then, subhanaka. Glory to you. Higit kayong maluwalhati. Inni kuntu minadh zalimin. Meaning ako ay among the wrongdoers. Ya Allah, ako ay mapaggawa ng kamalian. Ano 'yon? Anong ibig mong sabihin ni parating doon? Mapaggawa ka ng kamalian, gusto mong patawarin ka, kahabagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi mong, ya Allah, kabilang ako sa mapaggawa ng mali, meaning patawarin mo ko, kaawaan mo ko. Mahina ako, I'm weak. Ngayon ang tanong, this is lazimu, faidatul kabari o faidatul kabari lang? Hindi mo mai-apply kay Allah samantalang faidatul kabari. Palagi niyang alam ito. Alam niya, hindi mo pa sinasabi, alam na niya kung ano ang nais mo. At siya ang higit nakakaalam kung anong nais ng kanyang alipin. Sino nagsabi nito? Jonah. Jonah. Sa Arabic, dunnun. Sino Jonah? Yung kinain yung linulok ng balyena. Jonah, yung tumakas sa Ninibe dahil ginagawa siyang propeta doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumakay siya ng barko, at ang barko ay nagkaroon ng kalamidad at sinasabi may sumpa, nagpalabunutan, natubunot siya, itatapon siya, tinapon sa dagat, kinuha ng balyena, at dito siya nagsisi sa loob ng balyena. Ano sabi niya? Walang Diyos na tunay na dapat sambahin sa iyo, Panginoon. Meaning siya, gumawa siya mali, iniwan niya. Iniwan niya yung tao dahil maguloy sa Ninibe, makapatayin lang siya, tatakot siya. Sabi niya, ya Allah, walang dapat sambahin maliban sa iyo, higit kang malwalati abang nasa loob siya ng balyena. Ako'y kabilang siya gumawa ng mga mali. Ako'y gumawa ng mali, ya Allah. Meaning, kahabagan mo ako, pasensyahan mo ako, patawarin mo ako. That is asking for mercy. So ito ay kabilang sa lazimu faidatil kabari. Alam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sinabi mo, hindi niya alam? Palagay mo, yung sinabi ni Dunnun, hindi niya alam? Alam niya. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinabi ni Dunnun. Si Dunnun, hindi niya ini-inform si Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya alam ito. Alam ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? That is istirham. Another meron pa ba? Ito. Kay Musa alayhisalam. Si Musa alayhisalam yan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Meaning Musa alayhisalam, my Lord, indeed I am for whatever good you would send down to me in need. Meaning, o aking Panginoon, katotohanan ako'y nangangailangan ng anumang mabuting bagay sa ipinagkaloob ninyo sa akin. Naghahangad ba siya ng awa? Nag-aangad siya ng awa. Alam ba ito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alam niya ito. Hindi ibig sabihin, sinabi ni Musa ito na hindi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gustong hilingin ni Musa alayhisalam. Pero hindi sinasabi ni Musa alayhisalam na alam niya ang kanyang kailangan.
Alam niya ng tao kung anong kailangan natin, pero hindi mo sasabihin na ang kailangan ko, alam ko kung anong kailangan ko. No, ang Allah subhanahu wa ta'ala higit nakakalam kung anong kailangan mo. Hindi ikaw. Kapag ganitong bagay, ini-inform mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na alam mo mayroon kang kailangan, but hindi natin matiyak kung ito ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Musa alayhi salam, o aking Panginoon katotohanan, ako'y nangangailangan. Sinabi niya ba yung kailangan niya? Hindi na. Kasi bakit? Kahit sabihin ni Musa, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam kung anong kailangan niya. So sabi ni Musa, o Allah, o aking Panginoon, katotohanan ako'y nangangailangan ng anumang mabuting bagay na ipinagkaloob niyo sa akin. So meaning hindi niya binanggit kung anong kailangan niya. Bakit? Alam ng subhanahu wa ta'ala kung anong bibigay niya sa'yo. That's why kapag ang isang Muslim nagduduwa, alam natin, ya Allah, pagkalooban mo po ako ng pera, kaya wala kaming bigas. Diba? Alam mo kailangan mo, pero nakakatiyak ka ba yun talaga ang talagang kailangan mo? Yun ba talagang ibibigay sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kailangan mo yun? Sometimes hindi yun ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, siya ang nakakalam kung anong higit na mabuti para sa'yo. That's why mainam kung minsan nagduduwa tayo, bagamat kailangan natin pera, pambiling bagas, sabihin natin, Ya Allah, pagkalooban mo kami ng mabuting bagay na kung saan ikaw lang ang higit nakakaalam kung ano ang kailangan namin at kung anong karapat-dapat mong ibigay sa amin. O, di ba? Napakainam magduwa ng ganon. At alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong gusto mo, anong kailangan mo, at yun ay bibigay niya. Sometimes kahit magduwa tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, bigyan mo po ako ng ganito kailangan namin. Kailangan lang po, Ya Allah. Sometimes hindi niya mabibigay yun eh. Walang darating sa'yo, limbawa pambiling bigas, wala. Ano sasabihin mo ngayon, Ya Allah, hindi mo ako pinagkalooban? Sabi niyo, dinidinig yung nalalangin, malapit kayo. Sa mga nalalangin, nagduduwa, dinidinig niyo immediately. Pero wala, saan yung pera? Hindi ganoon. Hindi mo sasabihin sa kanya yun. Siya lang nakakaalam kung anong higit mainam sa'yo. Yung pala, hindi ka binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pera para pambiling bigas, para lamang subukan kanya at nang masubukan kanya na ikaw ay tinanggap mo ang action ng subhanahu hindi kanya binigyan, ikaw ay nagtimpi, yun pala ang kapalit ay mayroon ka palang mamamatay na anak. Masasagasaan yun sa araw na yaon. Pero dahil nagtimpi ka, tinanggap mo yun, yung pinalit ng subhanahu higit na mainam. Hindi niya muna pinatay yung anak mo, pinabayaan niyang mabuhay. Sinave niya sa kamatayan. At alam natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tagapag-extend, al-basit, ang nag-e-extend ng buhay. O, di ba? Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag may kailangan tayo, alam natin kung anong kailangan natin, pero hindi natin matitiyak kung talagang ano ba ang kailangan natin o karapat-dapat sa atin. Si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam niya. Pero kapag in-inform natin siya sa ating kailangan, alam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is a istirham. Naghahangad ka ng awa, habag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, buksan nyo yung ano nyo, kapag nalilito kayo, yung 24, page 24. What's number 2? Idharul da'fi. Idharul da'fi. Pagtanggap ng kahinaan, accepting weakness. Mahina tayo. Okay? In Quran, in chapter 19, verse 4, Zakaria. Si Zakaria to. Chapter 9. 19 verse 4. Ang sabi ni Zakaria about the idharu da'fi, acceptance of weakness or showing weakness. Pagpapakita ng mayroon kang kahinaan. That's a depekto. Sabi niya, kala Rabbi inni wahanal admu. Wahanal admu. Meron ba kayo sample dyan? Ayun pala. Kala Rabbi inni wahanal admu. Okay? Minni. Wahanal admu minni wasta'ala. Tama? Wasta'alas sa yes, wasta'ala ra'su. Wasta'ala ra'su shay'a. Shayba, sorry. Wasta'ala ra'su shayba. Meaning, pinakita niya rito si Zakaria kahinaan niya. He said, kala Zakaria, my Lord, Rabbi. Okay? My Lord. Nawawala yung yamutakalim, no? Dati say my Lord, Rabbi. Malalaman sa Arabic grammar ang ilang pattern ng pagtawag ng my Lord. Hindi lang basta Rabbi. Minsan nawawala yung ya, minsan nandiyan lang ya. They are same. Indeed, my bones, inni wahana. Katotohanan ang aking buto have weakened.
Wahanal admo minni. O aking Panginoon, sabi na katotohanan, ang aking mga buto ay mahina. Okay? Wasta'ala ra'su shayba. At ang puting buhok ay nakakalat sa aking ulo. Meaning, mga puti na ang buhok ng aking ulo. Nagpakita mo siya ng kahinaan. Anong pinakita niyang kahinaan dito? Mahihina na yung aking buto, matanda na ako. Alam ba yun ng Allah subhanahu wa ta'ala nung sabihin ni Zakaria? Alam niya. Hindi mo sabihin, hindi niya alam ito. Kaya niririman niya subhanahu wa ta'ala para malaman ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. No. Alam ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, this is not right akida. When you say Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya alam ang mga hinaharap. There is some people, they claim they are Muslim, but they have akida na sinasabi nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, you need to remind Him because sometimes hindi niya alam ang hinaharap. Subhanallah. Kita nyo? Kaya nga nagre-remind ng mga propeta at mga sahaba, ang mga sugo, o tayo, kaya nagduduwa tayo para inform natin siya dahil hindi niya alam ang hinaharap para malaman niya at ibigay sa atin. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo? Anong proof nila? Their proof, they said, Allah subhanahu wa ta'ala, He didn't know the future. Because Quran, there are so many verses abrogated. Why Allah subhanahu wa ta'ala abrogate one verse if He knew the future? Kita nyo, bakit niya raw ina-abrogate, pinawawalang bisa ang isang inireveal na niya, tapos pawawalan niyang bisa? It showed, they said, this is wrong. That's why Allah subhanahu wa ta'ala changed it, because this is wrong. Doon niya malalaman na mali kapag nireveal niya, kapag mali, papalitan. Subhanallah. Hindi totoo yan. Walang katotohanan na hindi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hinaharap. May reason kung bakit niya ina-abrogated ang mga bersikulo sa Quran. Kabilang dito, ang palitan niya ito ng pantay o higit na mainam at para subukan niya kung sino talaga ang totoong naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at walang alinlangan sa kanya na alam niya ang lahat ng bagay. At maraming benefits kung bakit may abrogated in Quran. And Quran, remember, the revelation, hindi magiging perfecto, complete, if there's no abrogation. Like for example, if there is no abrogation, Adam alayhisalam command his son, anak, na magpalitan sila ng kambal, and that magpakarami, magkapatid, magtalik, ba't magpalit ng kanilang mga kambal? So kung ito'y mananatili at walang abrogation, mananatili ito. Magkakapatid, maggagalawan. Pero nung marami ng tao, ibinawal na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magkapatid na pagtalik. That's why, hindi po pwedeng walang abrogation. Kailangan may abrogation. At tanda ito ng katapatan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na inireveal ng subhanahu wa ta'ala sa kanya na may abrogation ng Quran, hindi niya ito bubrahin, hindi niya itatago, hindi niya papalitan, isasaad niya ito sa mga tao. Because ang abrogation ay tanda ng katapatan ng revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And there are so benefits. Hindi pwedeng walang abrogation. Hindi pwedeng walang abrogation. Kapag pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, either pantay o higit itong mainam. Like for example, noon ang nakikiapid, papatayin, Suratul Nisa, ikukulong na hindi na pakakainin. But later, pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mas matindi para lalong matakot yung mga tao. Pinalitan niyang stone to death. Parehas lang kamatayan. Ang kanilang atol, but ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala matindi, pero ginawa niyang magaan. Kasi ang pagutumin mo ang nakakulong, unti-unti mong papatay, mahirap. Pero kung babatuin mo siya, isang bato lang, manhit na yan, wala nang mararamdaman sa mga susunod na bato, magiging madali sa kanya ang kamatayan. Pero ang takot, magbibigay ng lalong benefits ito sa tao dahil mas nakakatakot yung ipakita mo, babatuin mo siya kaysa walang nakakakita ng kinulong mo lang siya. That's why may mga reason ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi sapat na dahilan, sabihin natin na hindi niya alam ang hinaharap kung bakit siya nag-abrogated dahil malalaman niya lang pag isinin niya ang revelasyon, nakita niya mali, papalitan niya. That is wrong. Tandaan niyo yan. Kaya dito si Zakaria,
dumaing siya, o katulad ng pagduwa natin, o kay Musa alayhi salam, etc., lahat ng nilalang niya, kapag ito ay nagsalita kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na anong salita, pagsusumamo, pagmamakaawa, paghingi, alam yan lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At higit niyang alam kung ano ang ibibigay niya sa iyo at ano ang kailangan mo. So dito pinakita ni Zakaria ang kanyang kahinaan na sabi niya, o aking Panginoon, ang buto ko ay mahina na. Meaning, tulungan mo ako, kaawaan mo ako, ya Allah. Matanda na ako. O ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, we understand from this context of the above statement that Zakaria, mayroon siyang intention na ipakita niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahinaan bilang kanyang layunin. Mahina siya. Okay? That is a idharud da'fi. Number 3, what's number 3? Idharul husnit tahassur. Anong ibig sabihin? Announcement of regret or sadness. Meaning, ikaw ay nagsasaysay ng salita na kung saan ikaw ay nagsisisi, ikaw ay malungkot. Like that, no? Yung nagpapahayag ka ng panghihinayang, pagsisisi, nalulungkot, pagkalungkot, pagdarandam. Yan ang ibig sabihin ng idharul usnit tahassur. Here the example, Qala Rabbi inni, anong katuloy? Wada'tuha. Unta. Okay? Qala Rabbi inni wada'tuha unta. Meaning, sino yung dito? Palagay nyo? Nanganak ito Wada'tuha no? She said, my Lord, truly I have delivered a female. From mother of Maryam. From mother of Maryam, the wives of Imran. Ano sinabi niya? O aking Panginoon, ako ay nanganak ng isang babae. Anong nagpapakita dito? Siya nalulungkot, no? Okay? Pagpapakita nito ng kalungkutan, sadness. Bakit ba? Kasi mas gusto nila noon mga lalaki, di ba? Kesa sa babae. Mas gusto nila yung mga lalaki. Pag babae, medyo malungkot sila. Kaya Panginoon, nag-deliver ako ng babae. Pero yan ang tatanggapin mo yung gusto yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero actually, noon talaga, gusto nila mga lalaki. Mas masaya sila. Kaya para sinabi niya, sinasagot niya, Allah, sabi niya, parang kakalungkot naman, babae ang anak ko, dapat lalaki. Pero hindi naman sasabihin ganun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig ipakita rito. No? Alhamdulillah. Also, in another, sabi dito, Kala Rabbi inna qaumi kaddabun. Anong ibig sabihin to? Sino nagsabi kaya nito? Si Nuh alayhi salam. Kala Rabbi inna qaumi kaddabun. Meaning, sinabi ni Nuh alayhi salam, o aking Panginoon, tunay. Indeed, my people have denied me. Katotohanan, ang aking mga tao ay pinasanungalingan ako, tinatakwil ako. Okay? Tinatakwil nila ako, pinasusinungalingan nila ako. So this expression show regret. Nagpapakita ng kalungkutan itong si Nuh alayhi salam. Hindi siya nagpapakita ng pagsisisi. Remember, regret. This is a regret. Dahil tinatakwil siya ng kanyang mga tao, hindi siya tinatanggap, pinasisinungalingan siya bilang isang propeta. Nakakalungkot. Alam ba yun ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alam niya, hindi siya nagsasaysay na parang gusto niyang sisihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Gusto lang magpakita ng panghihinayang kalungkutan. Bakit? Dahil kapag sila'y namatay na ganyan, sila ay magiging talunan. Kaya nagpapakita siya ng kalungkutan para sa mga taong ito. Hindi kalungkutan dahil ayaw nilang mag-embrace. Nagpapakita siya ng kalungkutan dahil sa mga taong ito because
when they will gonna die without acceptance kay Allah subhanahu wa ta'ala or his religion or the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakakalungkot na sila ay mapaparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So this show, nagpapakita ito ng intention na kung saan of expressing his regret sa mga disbelief ng mga taong ito. Okay? Alhamdulillah. That is a idharul usnit tahasyur. Okay. That is a number 3. Okay. Number 4. Dito na lang tayo sa example. Huwag na tayo pumunta doon sa harapan. Idharul hatsi ala sa'yi wal jiddi. Meaning, nag-encourage ka ng salita about the hard work and diligence. Meaning, ito'y nagpapakita ng isang salitang pagiging masigasig, pagsisikap, pagiging masipag. Like for example, ito palagay ko hindi ito aya ng Quran. Ang sample ko dito. Ang sample natin dito. Man talabal ula Sahiral layali. Nang ibig sabihin, ang sino mang naghahangad ng may mataas na layunin, whoever seek to highest goal, ang sino mang naghahangad ng may mataas na layunin, ay gumugol ng kanilang mga gabing gising. Okay? Whoever seek to highest goal will spend their nights awake. Ang sino mang naghahangad ng mataas na layunin ay gugugol ka ng kanilang mga gabing gising. O gumugol kayo ng gabing gising. Meaning, na hardworking ka, magsisikap ka, magsisigasig ka, magpupuyat ka. Nagpapakita ito ng hardworking, pagsisikpag, magsisimagasig. Ngayon, ito ang tanong. Is this a lazimu faidatil kabari or faidatul kabari? Faidatul kabari or lazimu faidatil kabari? Alam ba ng tao ito pag sinabihan mo siya? Hindi. Hindi niya alam ito. Payo ito advice sa'yo ito kung gusto mo talagang magkaroon ng mataas na goal, magkaroon ng mataas na layunin, magsumikap ka. Meaning, gumising ka sa gabi, magtrabaho ka sa gabi. Magsigasig ka, magsipag ka. Advice yun. Ngayon, malalaman lang ng tao yun pagkatapos mong sinabi. In this situation, this is a faidatul kabari. Nalaman niya lamang to noong minention mo ang bagay na yaan. Hindi kay Allah subhanahu wa ta'ala yan Pwede rin magkaroon ng faidatul kabari kung sa mga katulad lang natin na mga linika. But kay Allah subhanahu wa ta'ala, never mo mai-apply kapag ikaw ay nagsumamo, nagsalita ng faidatul kabari. Kundi palaging lazimu faidatil kabari. Okay, meron pa bang sample? Para lang yan Like for example, gusto mo maabot ang mataas na posisyon. Gusto mo maabot ang isang mataas na posisyon. Okay? So anong dapat mong gawin kapag gusto mong maabot ang isang mataas na posisyon? Of course, the person spend their nights. Di ba? Perfecting their skill. Hindi yung tatamad-tamad ka. Kita nyo talaga naman yung mga kita nyo yung NBA, alam natin, sikat ang mga NBA naglalaro. Anong ginagawa ng kanilang mga coaches? Kapag ang kanilang kalaban ay mabigat, they spend their nights, they make plan how to fight them in the court. Paano nila lalabanan ito sa court? Paano nila ito mapagwawagyan? Paano nila ito matatalo? So gagawa siya ng plano gabing yun. That is a pagsisikap, pagsisipag. Okay? So kaya kung gusto mong maabot yung posisyong mataas, magwagi, manalo, yung gabing yung gigigulin mong gising, magsisipag ka, magsisikap ka. So ibig sabihin, pagpupursigi para makamit mo ang nais mong marating sa buhay. By the will of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a lazimu, this is a faidatul kabari.
So when you want to advise the others, karamihan yan Faidatul Kabari. Di ba? Nag-a-advise ka eh. Kaya mapupunta yan sa hindi niya alam yan. Malalaman niya lang kapag pinayuhan mo siya. But, siyempre may mga payo na tama at mali. Especially kapag kuparang nagpapayo, ay tiyak. Malamang na mali yan. Brother, sasabihin niya, Kupar, I have a problem. No problem. Okay, let's drink alcohol. Makakalimutan mo yan. O, di ba? Instead na ito'y pagpayuhan, ayayain niyang uminom ng alak. Totoo naman, abang umiinom ka, pansamantala mong makakalimutan. Pero pagkatapos ng alak, yun na naman. Walang solusyon. At nagdagdag ka pa ng gastos, extravaganza, at nagdagdag ka pa ng sakit ng ulo, at nagdagdag ka pa na maaring ikamatay mo sa katawan mo dahil sa pag-inom ng alak. Kaya marami ang tao, dinaan nila ang pag-solve ng problema sa pag-inom ng alak until nag-addict ng alak until mamatay sila sa alak. Meaning, that's not the solution. So nakita nyo, may mga payong mali. But in Islam, kapag pinayuhan ka from Quran Hadith, sugurado yan. Pag sinabi niya, brother, may problema ako. Anong problema? Brother, ganito, ganito. Okay, make it sabar. Accept the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Accept the action of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala, maybe, He will forgive you from all your sin. O, di ba? Okay, brother, I will make it. Sabar. Oh, gano'n, di ba? Alhamdulillah. So, may mga payong mali, may mga payong tama. Sa palagay nyo, itong payong to, tama? Tama ito. Marami ang gusto maabot nila ang buhay nila. Sila ay almost hindi na nagtutulog. Nagpupursige sila. Nagising sa gabi. No? Para pagplanuhan ng mga bagay, paano nila maabot ang isang bagay. Alhamdulillah. What's the next? إدخال الفخر. Idalul فخر. Anong page? 27. Page 27. Idharul Pakri. Meaning, this is expressing pride or to boast. Meaning, ito ay paghahayag o pagpapakita ng pagmamataas o pagiging hambog o pagiging mayabang. Napapakita ng pride, arrogance. Like for example here, Ana Malikun, Ana Ibnu Kada, I'm the king, I'm the son of such and such. Mayabang ba? O ano ito? Lazimo ba to? Lazimo Faidato Kabari? Faidatul Kabri. Pwedeng sa dalawa. Like for example, akong hari ni... sample lang to. Akong hari ninyo, pasuway kayo. I am the king. O, alam nyo yon? Alam nyo ba? Alam. Kasi hari nyo ko eh. Alam nyo? Alam. Dati say Lazimo Faidatul Kabari. Pero kung hindi nyo alam, nakita nyo ako, gusto nyo akong parusahan. Like for example, hari ako. Sabihin ko, hari ako. Ako ang anak ng ganito-ganito. Dati say Faidatul Kabari. Because hindi nyo alam, nalaman nyo lang nung sabihan ko kayo. So nagpapakita rito yung sinasabi natin dito, either Lazimu Faidatul Kabari or Faidatul Kabari. At marami itong purpose. Layunin ng dalawang ito. Nakikita nyo? Pagdating kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat Lazimu Faidatul Kabari. Pagdating sa kanya lilika, pwedeng Lazimu Faidatul Kabari or Faidatul Kabari. Okay? Dito Faidatul Kabari or maybe Lazimu Faidatul Kabari. Okay? Alhamdulillah. What is next? Meron pa ba? Wala na. Now, ito ang idadagdag ko. Magdadagdag ako. Gaya na sabi ko sa inyo. Kasi kulang yan. Yung sa books, naging kulang. Bali number 6, di ba? 5 yun eh. Number 6, Idharul Farahi. Idharul Farahi. Ng page dito. Hindi page ito. Page. Ito ang title ng katulad ng mga binalagay natin kanina. Okay? Bimukbili. Idharul Farahi bimukbili. Okay? Wasyamatati. Okay? Wasyamatati.
wasyamatati. Wasyamatati. Idharul farahi Kulang ito. bimukbili Is. wasyamatati bimukbili. Is. Ito idharul farahi bimukbili wasyamatati. Wasyamata. Wasyamata. Meaning, hindi ko na isusulat to. Naka-YouTube naman to. Nagpapakita ng kagalakan. Ayan ang title niya. Nagpapakita ng kagalakan para sa dumarating o sa ibang bagay na darating. At ipinagmamalaki ang isa na umalis o naghahangad. Nagmamalaki o naghahangad ang isa na umalis. I repeat. The idharul farahi bimukbili wasyamata, meaning showing for joy, nagpapakita ng kagalakan. Okay? For the one who comes. Nagpapakita ng kagalakan sa isang dumarating o sa isang bagay na darating. Okay? And gloating over the one who goes. Meaning gloating, ipinagmamalaki o naghahangad. At nagmamalaki o ipinagmamalaki, naghahangad sa isa na umalis. Siyempre, pag nagbigay tayo sample, doon yung makukuha yan. Okay, like for example, ja'al haqqu. Okay, wa zahaka. Wa zahaka. Ja'al haqqu wa zahakal batilu. Wa zahakal batilu. This is a Quran chapter 17 verse 81. Jahal ako wa zahakal batil. Anong ibig sabihin? What is ja'a? What is ako? The truth came. Ang katotohanan ay dumating. Okay? Ang katotohanan ay dumating. Wazaka and the falsehood, batil. And the falsehood at ang kasinungalingan, batil. What is zahaka? Perish. And the falsehood is perish. Meaning, nang dumating ang katotohanan Islam, ang panahon noon ay batil, falsehood, kasinungalingan, Quraysh. They worship Hubal. Allat, Al-Uzza. Ang kanilang pananampalataya, ligaw. That is a falsehood. But when Islam came, meaning ja'al haqqu, when the truth came, nang dumating ng katotohanan ng Islam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so, the falsehood perished. Nawasak ang, kasinungalingan, ang hindi katotohanan. So, that is a idharul farahi bimukbil wasyamata. So, meaning, nagpapakita ng kagalakan sa dumating. Sino yung dumating? Islam. Nagpapakita ka ng kasiyaan, kagalakan. Okay? At sino yung pinagmamalaki, naghahangad na umalis? Pinagmamalaking umalis. Pinagmamalaki ba nating umalis to? Yung kasinungalingan? Inahangad ba natin to? Yes. Pinagmamalaki natin na wala siya, nawasak siya. Hindi ba? Nalilito ka, no? So, dumating yung katotohanan, ipinagmamalaki natin.
Dumating yung katotohanan, kinagagalakan natin, kinasisiyan natin, kinatutuhanan natin. Ba't ipinagmamalaki din natin na umalis yung kasinungalingan? Hinangad natin yun. Hinangad ba natin? Naghahangad ba ang tao na mawalang kasinungalingan? Yes, that's why ito ang ibig sabihin ng idharul parahil bimukli wa syamata, meaning na masaya ka, nagagalak ka, na dumating yung bagay na ito. Kinagagalakan mo ito, dumating ito, masaya ka. At kinagagalakan mo, pinagmamalaki mo na umalis yan. I'm proud na umalis siya. Pinagmamalaki ko. Hinahangad ko, umalis siya. Nakita nyo? Ngayon, sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam nyo ba to? Alam ba ng tao ito nung sinabi niya to? Na nung dumating ang katotohanan, winasak niya ang kasinungalingan? Dati siya'y batil? Dati siya'y what? Lazimul khabar. Batilul? Batilul lazim. Batilul kabari. Lazimu batil, batil, Paidatul kabari. Batil, dito ako napunta. Paidatul kabari. Dahil hindi ito alam ng tao. Dati silang dito sa falsehood. But nang dumating ang katotohanan yung Islam, nasaya ang tao, masaya eh. Nalaman niya yung totoo. At nagalak siya o ipinagmalaki niya na ang kamalian ay tinanggal, winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagmamalaki niyan. So meaning, ito ay what? Paidatul kabari. Hindi ito alam ng tao noon hanggat wala yung Islam. Nang malaman, narinig ng mga taong revelasyong ito, dumating ang katotohanan, winasak ang kasinungalingan, iniremind ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao na hindi nyo alam yan. Nang dumating Islam, hindi nyo alam yan, doon nawasak ang kasinungalingan. At ito'y napatunayan sa bandang huli na nawasak nga ang kasinungalingan. Okay? That is what? Number 6. Idharul farahi bimukbilil wasyamata. Wasyamata. Okay? Meaning, nagpapakita ng kasiyahan, kagalakan sa dumating o isang bagay na darating o dumating. At ikaw naman ay nagpapakita, ay pinagmamalaki mo, pinanasa mo, inahangad mo na ang isang umalis. Pinagmamalaki mo, ito'y inalis, tinanggal. Okay, you are proud na tinanggal ang mali. Okay? Alhamdulillah. Also, innal batila kana zahuk. Kana zahuk. Innal batila, katotohanan, ang kasinungalingan kana zahuk, meaning ang katotohanan, ang kabulaanan, ang kasinungalingan ay lagi ng what? Zahak. Lagi na Perish. maglalaho. Yes. Laging mawawala. Maglalaho ang kabuluanan o kasinungalingan o kawalang katotohanan. That is number 6. Number 7, adharu syurur. Adharu syurur. Okay. Adharu syurur. The meaning of adharu syurur adharu syururi, adharu syururi, adharu syurur. Muda pilay. Showing of pleasure. Adharu syurur. Showing of pleasure. Nagpapakita ng kasiyahan. That is adharu syurur, nagpapakita ng kasiyahan. Okay? Showing pleasure. Nagpapakita ng kasiyahan. Like for example, akadtu. Nakikita ba rito? Dul Karim? Nakikita? Gaya lamesa. Gaya lamesa. Ito, nakikita to? Kita? Okay. Gaya lamesa. Akadtu. What's akadtu? I took. Jaisata. What is jaisata? Jais. Premyo, no? Jaisata.
Takaddumi. Takaddumi. Takaddumi meaning advance price. Mukaddam eh. Okay? Jaisat at takaddumi, mudap-mudap ilayki, jaisat at takaddumi meaning advance price or price of advance. Okay? Liman ya'lamu dalik. Okay? Liman ya'lamu dalik. What's liman ya'lamu dalik? Who knows that? Sino nakakaalam niyan? Nagtanong ba siya? Nagtanong siya. Dito sinabi niya, nakuha ko ang paunang premyo o kinuha ko ang paunang premyo. Sinong nakakaalam? What is this? Lazimu faidatul kabari o faidatul kabari? Faidatul kabari. Walang nakakaalam sa inyo. Kinuha ko ang unang premyo. Advance price. Kinuha ko ang advance price. Sinong nakakaalam sa inyo? Wala. That is a faidatul kabari. So, pwedeng mangyari ang isang faidatul kabari in this situation. They call this adhurus syurur. Meaning, nagpapakita ng kasiyahan, kaligayahan, kagalakan. Okay? Dahil, kinuha ko ang ang advance na price siya. Kinuha ko ang unang unang premyo o paunang premyo. Nakuha ko ang paunang premyo. Meaning ako'y nanalo. Nakuha ko ang unang premyo. Masaya ba ako? Masaya. Masaya, nakuha ko eh. Kinuha ko ang unang premyo o nakuha ko ang advance price na unang premyo. Sinong nakakaalam? Wala sa inyo? Okay, kung wala sa inyo, faidatul kabari. Kung may nakakaalam sa inyo, lazimu faidatul kabari. Alhamdulillah. Pero masaya ako. Yung pagsasaysay na masaya, sometimes maaaring kung walang nakakaalam, that is a faidatul kabari. But sometimes dahil sa saya ko, nakuha ko ang isang bagay, may nakakaalam, yung mga nakakaalam sa kanila, lazimu faidatul kabari, yung hindi nakakaalam, that is a faidatul kabari. So, pwedeng mangyari ang sitwasyon na ito. Okay? Number 9 ba ako? Number 8? At-tawbiku. Okay, number 8, at-tawbiku. At-tawbiku. I think this is crop. At-tawbiku meaning to rebuke. What's the meaning to rebuke? Sisihin, kagalitan. Okay? At-tawbiku meaning sisihin, kagalitan. Sino ang kagagalitan? Sisisihin. Yung mga pasaway na tao. To rebuke in your saying to the reprosel person. Sinisisi o kinagagalitan mo yung mga pasaway na tao. Okay? Like for example, asyamsu talia. Asyamsu talia. What's talia? Rising. Asyamsu talia. What's talia? The sun is rising. The sun is rising. Paano naman naging pagre-revoke to? Ang araw ay tumataas na, nataas na. Halimbawa, may usapan tayo. Trabaho tayo, 7 o'clock. Ngayon, hindi ka dumarating, 8 o'clock na mataas ng araw. Ano sasabihin ko sa'yo? Mataas ng araw! Ano ibig sabihin nun? Kinagagalitan kita. Meaning, hindi ka dumating. Tingnan mo, ang taas na ng araw. Meaning, bakit hindi ka dumarating? 7 o'clock ang usapan, tingnan mo ang araw, ang taas ng araw. Nagalit ba ako? Sino ka nagalitan ko? Yung taong pasuway. Yung taong pasuway. Bitin lang yung sentence. No, bitin lang, pero ganun ang ibig sabihin. Sinabihan mo siya dahil pasuway siya, hindi siya dumating sa tamang oras. Okay. Alhamdulillah.
In Quran, I give you example. Kasama nila ito. In chapter 68, verse 28. Suratul Nun, no? Alam nyo kasi noon sa Suratul Nun, yung mga kanilang ninuno, ay nagbibigay sila ng mga sadaka sa kanilang mga ani. And also sakat sa kanilang mga tanim, mga butil. Nung mamatay ng kanilang mga magulang, naging maramot ang mga anak. In Suratul Nuto, Suratul Kalam, sorry. Ano yung sabi kanila? Suratul Nu? No, Suratul Kalam. Okay, chapter sa Quran, chapter 68 as far as I know, Suratul Kalam. Okay? So, naging maramot ng mga bata, mga anak. So, napag-usapan lang na pagkasunduan na pag sila'y aani, dapat madaling araw, walang nakakalam na tao para walang makakuha ng kanilang ani. Walang magingi. Meaning naging maramot sila. Until finally, nagpadala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng apoy. Sinunog lahat ang kanilang mga pananim. Sino nagpadala? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ginagamit nila itong sample ngayon sa Amerika, yung mga nasusunog. Sabi nila, there's a possibility nagpadala din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng apoy mula sa taas na hindi nila mapatay doon sa Los Angeles. Di ba? California. Ang daming nagpapatay, ba't nagkaganon, hindi nila mapatay. So parang ganito yan, nabasa nila sa Quran, nakakuha silang idea, maaaring Allah Subhanahu wa Ta'ala, winasak sila. Nagpadala siya sa kagubatan para sunugin ng malaking kagubatan. Kasi nagtataka sila, masyadong malaking sunog eh. Di ba? Kung maliit lang ang pinagsimulan, no, kaya nilang patayin eh. Ba't nagtaka sila, sobrang malaki agad eh. Okay? So dito ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagpadala ng apoy sa gabing yon, sinunog lahat ng kanilang mga pananim. And then nang sila'y magpunta, nakita nila kaumagahan, sunog ang lahat ng kanilang pananim. Pinarusahan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong sinabi ng isa sa kanila? In chapter 68, verse 28, Kala awsatuhum. Meaning ito lang pinakamagaling sa kanila. One of them. Kala awsatuhum. Isa sa pinakamagaling lang nagsabi, Alam akul lakum laula tusabbihun. Ano sabi niya? Hindi ba sabi niya, sinabi ko na sa inyo, bakit hindi niyo luwalatihin si Allah? Nung sinabi niyong aanihin natin, huwag tayong maaga tayo, walang makahingi, walang makaalam, para maaga nating maani, punta tayong maaga, bakit hindi niyo sinabi yung insya-Allah? Iyon ang ibig sabihin dito. Bakit hindi niyo niliwalhati si Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit hindi niyo sinabi yung insya-Allah? Nagalit ba siya? Kanino? Sa mga pasuway na mga tao. Ngayon, alam ba nila ito? Alam nila. Sinabi na Isa, bakit hindi kayo mag-inshallah? Alam nila yon. Kapag sinabing inshallah, by the wills of Allah subhanahu wa ta'ala, o if Allah wills, alam nila. Pero hindi nila ito ginawa. Kaya sabi niya, hindi ba sinabi ko sa inyo, nalwalati sila? Hindi ba sinabi ko sa inyo, mag-inshallah kayo? That is lazimu faidatul khabari. Kita nyo? By way of rebuke, lumilitaw din ang what? Pwede itong, ito, alam nila ito. This is lazimu faidatul kabari. By way of rebuking. Kanina, alam ba ng tao na rinibuk niya na mataas ng araw? Siguro hindi mo naman sasabihin, mataas ng araw, anong alam niya doon? Kaya sinabi mo yung mataas ng araw, hindi siya tumupad doon sa kasunduan yung darating ng maaga. Diba? Pag tayo normally, brother, magkita tayo alas 7 doon sa masjid, alas 7. Nandun ako sa masjid, dumating ka ngayon 8 o'clock, sabihin ko sa'yo, ang taas na ng araw, brother. Alam mo ba yung sinasabi ko ngayon? Bakit ganun sinabi ko? Alam mo, ano yung ibig sabihin? Hindi ka dumating ng maaga. That is also lazimu faidatul kabari. Di ba? O, kita nyo ngayon, ang luwag ng pinag-aaralan pala natin. Iba-ibang mga estilo ang maaaring mangyari sa faidatul kabari, lazimu faidatul kabari. And the last, they call this autawbiku binapsi. At tawbiku, dito na natin, binapsi. At tawbiku binapsi, meaning, kanina nagre-rebook ka sa pasaway na tao, ngayon sino naman ang re-rebook mo? Yung sarili mo mismo ang re-rebookin mo ngayon. Sarili mo mismo ang iyong sisisihin ngayon.
Like for example, in Quran chapter 67, verse 10, verse to 11. Diba daw nakaragay doon, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Sino sinisi niya? Sarili niya. Ano sinasabi niya? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ at kung nakinig lamang kami. Nasma'u kami. At kung nakinig lamang kami, أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا أَوْ نَعْقِلُ at ginamit namin ang aming mga matitinong isip. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Hindi sana kami mananahanan dito sa apoy na ito. Fa'tarafu bidambihim. Kaya sisisihin nila, aaminin nila ang kanilang mga ginawang mali. Pasok kali ashabis sa'ir. Kaya sila ay mananahanan sa apoy. Alam ba nila yung kanilang ginawa? Alam. Alam nila, sinisi nila ang kanilang sarili. Ngayon, kung may nakaririnig, alam ba ng mga nakaririnig ito? Na, halimbawa, narinig mo kami. May sinabi akong ganito, kung saan ang nakinig ako. Ginamit kong utak ko, wala sana ako dito. Okay. So ngayon, pwedeng ito ay, kung kasamaan mo, alam nila. Kasamaan mo kung nakinig lamang kami. Pero kung hindi mo kasamaan, uy, bakit kayo naririto? Di ba? Sa impyerno ng apoy, nakita-kita kayo dahil impyerno to. Oh, bakit ka naririto? Hindi ba ikaw ay napakabuti mong tao at napakabait mo? Oh, sabihin mo ngayon, kung saan ang nakinig ako at ginamit kong utak ko, sana wala ako dito eh. O bakit ano ba yun? Ibig sabihin, di alam ng taong yun. That is a faidatul kabari. Faidatul kabari. Pero yung kasama mo, alam niya ba yun? Kung nakinig lamang sana tayo, alam ba nila yun? That is a lazimu faidatul kabari. Alhamdulillah. So, makikita nyo ngayon ang mga salaysay sa iba't ibang paraan na ipinakita natin, mayroon palang maaaring ang lazimu faidatul kabari at faidatul kabari ay mangyari sa mga ipinakita natin. Okay? Alhamdulillah. So now, susunod, dadako tayo sa napakagandang susunod na topic natin. Kalamul karabariya, pero ito ay may tatlong uri according to their amounts of emphasis. Amount of emphasis. Pagdidiin naman ng mga ito, depende sa kanilang amount ng emphasis. Okay? Place with the sentence. Siyempre, nakalagay sa sentence ang mga emphasis. So, mayroon itong tatlong uri. Ito, page 27. Tatlong uri. Number 1, Al-Kabarul Ibtidai. Number 2, Al-Kabarul Talabi. Al-Kabarut Talabi. And number 3, Al-Kabarul Inkari. So, ang mga ito, ang susunod nating topic, wara amazing topic. Makikita nyo rito ang iba't ibang uri na nagbibigay ng diin ng salita sa mga pangungusap. Kung gusto nyo makita yan, advance nyo, tingnan nyo yung next page ninyo at makikita nyo lahat yan ay ginagamit sa mga pagdidiin ang mga salitang yaan. Okay? So inshallah, we will stop here. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah